Senior high school pa lang daw si Kyla, vape na ang stress reliever niya. At ngayong 25 years old na siya, vape pa rin daw ang kakampi niya sa oras na marami siyang iniisip. Sariling desisyon at wala rin nga daw nag-udyok sa kanyang gumamit nito. Siguro curiosity lang din, ganun. Parang gusto matry. Wala, parang nakaka-release lang siya ng stress, ganun. Pero hindi naman ako super addict, parang ano lang, hindi ko naman siya hinahanap-hanap. After lang kumain, gano'n. Si Paul, dating nagyoyosi, pero tumigil na raw buhat nung nag-asawa siya. Pero nitong nakarang buwan lang, matapos ang 5 taong walang yosi, tila na-miss niya raw ang usok kaya napabili ng vape matapos ma-audyokan ng katrabaho. Mas okay daw ang vape. Ano tingin mo? Parang parang hindi rin totoo. Parang parang hindi rin safe. Kasi parang sigarilyo rin may nicotine din siya. Ang obserbasyon ni Paul kaugnay sa vape at yosi, tama raw ayon sa Department of Health. Sasabihan ng manufacturers, iba ito kuno dun sa sigarilyo. Pero sa pananaw namin, lahat niyan ay usok. Lahat niyan ay nagpapasok ng mga chemical sa ating baga at lahat ay dokumentado na may mga risks. Walang sinasabing risk-free or sinasabi nga nila na parang less harm. Sabi namin, edi harmful pa rin yun kahit less harm yun. Ayon sa DOH, mas nakababahala raw na kahit mga minor de edad ay nagbe-vape na rin. Lalo't tila ang marketing ng mga vape companies targeted ang mga kabataan dahil sa mga makukulay nito mga pabalat. Kaya pinapanukala nila ang total ban sa vape. Ang pag-ban ng vape ay talagang magiging isang kilos ng ating Kongreso, Senado at mababang kapulungan. Kung sa makatwid ito ay kailangan maging batas. Ayon sa FNRI, mula sa 37,530 na gumagamit ng vape na edad 10 to 19 noong 2021, tumaas ito sa 423,185 noong 2023. Sa datos naman ng DOH, isa sa bawat 4 na Pilipino ang kundi nagyoyosi ay nagbe-vape. Noong 2015, 0.8% lang gumagamit ng vape pero pagdating ng 2021 ay 2.1% na. Dagdag pa sa datos ang kauna-unahang namatay sa vape noong 2024. Nagkaroon siya ng problema sa baga, isang atleta, pero ang kinamatay niya ay paggamit ng vape. Hindi siya nagsisigarilyo ever since. Nagkaroon siya ng yung e-cigarette and vaping associated lung injury or EVALI. May ilang bansa nang nagpatupad ng total ban sa vape, kabilang na riyan ang Singapore at Vietnam. Ayon sa DOH, kung nagawa raw ito ng ibang bansa, kaya rin daw ito gawin ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.